Para saan ba ang kolesterol? Ang kolesterol, sabihin natin, lipids in general, no? Pwedeng pang hormone. Production ng hormone. Dahil yung pinaka-mother structure ba ng hormone ay kolesterol. Okay. So, hindi siya masama. Okay. Siya po ay isang structure na siyang kinakapitan ng ibang biochemical elements para maging sex hormone, thyroid hormone, at iba pang hormone. At ito rin po ang nagbibigay lakas at nagbibigay anyo sa ating cell membrane, sa ating selula, para maging malambot. Hindi po siya maging matigas. Para mai-control niya ang pagtawid ng tubig at nutrition mula labas at papunta sa loob o loob palabas ng cell. Kailan siya nagbabara? Nagbabara lamang siya pag sumobra. Ang Okay? kolesterol? Kolesterol at LDL. Oh, yun. Okay? Kasi pag yan ay kumapit na sa pader ng ugat, nararamdaman ng katawan yan, may nakakabit, may kumakapit, may nanggugulo. Okay. So, may depensa ang katawan na gusto niyang tanggalin. Ano ang pang-depensa ng katawan natin? White blood cell. Okay? So, pag lumapit si white blood cell, imbis na matanggal, dumidikit. Para siyang may tape eh. Okay. Para siyang malagkit. So, kumakapit. So, ang nangyayari, para nagfo-form ka ng clot. Okay. Para ka nagfo-form ng tinatawag na thrombus o pagbabara. Ito ay paraan niya para supposed to be protektahan. Tatanggalin niya sana. Sana, So, oo. imbis na matanggal, kumapit siya. Dahil malagkit. Okay. So, nagkakaroon siya ng parang foam cell formation. Pwede bang ma-enhance yan ng ating sarili? Dahil nadidetect natin na may dumikit na taba at mantika. Oo nga. So, ang katawan natin ay naka-identify something not okay. So, sana, ang gusto ng katawan, alisin siya. Oo. So, sa dami ba naman ng low density lipoprotein mo? Sa dami ba naman ng tabang kumakapit? Hindi niya kaya. So, anong pwede kong gawin para proteksyonan din naman ang sarili ko? Then, kontrolin mo ang iyong kinakain. Dahil dietary yun. Okay. So, aalamin natin, ano ba ang mga source ng kolesterol? Wait lang, Doc. Yes, go. Yung tanong ko is, para matanggal yung mga nakadikit na ito. Hindi na. Ay, hindi na? Once Nandyan na yan? Wag lang natin madagdagan. Ayun ang goal. Huwag Yes. dadagdagan. Wag na tayong... Pero hindi na siya parang Wala na. may iinumin ako para matanggal siya. Ang iniinom nating gamot ay pangbaba ng kolesterol, pangbaba, pangkontrol ng triglyceride. Pero yung mga nakakapit na, sana hindi na madagdagan. Dahil pwedeng siyang magbara. Oo naman. Oo na. Yun ang Akala ayaw ko- natin. Akala ko po pwede siyang matuklap. Hindi. Ay. Dahil makikita mo minsan may mga x-ray sinasabi, may atherosclerosis. Oo nga. Di ba? Oo, Ano ibig oo. sabihin nun? Yun na yun. May deposito sa mismo daanan o lagusan ng dugo Oo o nga. blood vessel. Oo. Payat. Hindi naman siya matakaw sa mataba at mantika. Oh. So, pwedeng dala ng edad. Pwedeng dala ng lahi. Oh. So, hindi lahat dahil Yung sa parang pagkain. yung sinabi mo sa akin kahapon na sabi Yes. ng doktor ko kasi sabi ko hindi naman ako matabang kumain. Active naman ako. Yes. Pawis kong pawis. Pero bakit ba mataas ang kolesterol ko? Dahil meron kang non-modifiable factors. Non-modifiable, hindi mo naman kagagawan. Lahi mo, edad mo, magulang mo, yung mga ganun. O yung mga ibang kalagayan sa katawan mo. Meron kang alta presyon, may sakit sa puso, meron kang diabetes. Ay siyang dagdag ng problema. Okay. So, saan ba nakukuha yung ano ba yung mga dapat Kadalasan iwasan? sasabihin ng tao dahil sa pagkain mo. Kain talaga. Okay? Dietary. Pero, kung healthy naman ang iyong pagkain, balanse, hindi magkakaroon ng ganun kabilis. Oo. Hindi ba? Yes, magdideposito yan one way or the other, Tita Winnie. Pero wag naman sa edad na 40 at 50 meron na. Hindi naman. Di ba? Dapat pa senior, syempre, through age ba, nagkakaroon ng deposition. At remember, alalahanin natin, maski na hindi tayo kumakain ng mantika o matataba, meron tayong tinatawag na endogenous, sariling gawa
na kolesterol galing sa atay. Dahil kailangan natin ng kolesterol. Ayun. So, yung endogenous production ng kolesterol, gawa galing sa atay. Dahil kailangan ng katawan natin. Okay. Di ba? Now, ano bang mga risk factors para magkaroon ka ng excess lipid o taba? Okay. Siyempre, lifestyle. Pasok muna si lifestyle. Ano ba ang mga lifestyle natin? Unhealthy diet. Unhealthy eating. Unhealthy eating, volume, and variety. Volume. Okay. Dami. Matakaw. Pwede ko bang sabihin salitang lamon? Oh my gosh. Oo. Hindi okay yun dahil ibig sabihin, sobra-sobra na ang ipinapasok mong calorie, sobra-sobra ang nutrition mo. Anything in excess, Of course. bad. Ano-ano ba itong mga bad na ito? Ay, siyempre meron tayong tinatawag na saturated fat at yung trans fat, di ba? Okay. Ito yung dalawa na ayaw natin. So, Saan ba pag-isipan nakukuha natin, yung mga yan? pwedeng magpataas ng LDL? Talaga inalam ko pa yan sa nutritionist, no? Liempo, Ay. crispy pata, bulalo, chicken skin, Chicharon! chicharon. Hello, chicharon. Cheese, minsan, yung Cheese? butter, yung cream. Butter! Oo. I love that. Yes. Okay. So, iisipin natin minsan yung mga processed food. meron Ultra-processed food. Mga diba? instant. Yun nga. Yun ang Yun tinatawag din, na isa ultra-processed kasi trans fat naman po siya. Okay. So, yung mga processed snacks. Yun sabihin natin, hindi ko naman sinasabing minsan ka kumain, masama ka agad. Dahil minsan, wala tayong choice. Gusto ko lang ngayon. Ngayon lang naman. Huwag nating gawin major part ng ating diet. No? Yung mga patikim-tikim, Yes. mga once in a blue moon, Tama. acceptable yun. Guilty din naman ako dyan. Kumakain ako Oo ng naman. fries, ng mga sabihin natin, ultra-processed. Ang Oo, sarap kaya, oo, yung mga nasa stick. Oo. Or sabihin natin, add water and add something like that lang. Mabilisan ba? Oo, Kasi oo. kailangan ko gusto ko Yeah. Saka yun, sabi mo nga, natatakam ako Yun ang tinatawag na trans fat, saka saturated fat. Siya yung mataas. Okay. Wag lang, keywords, wag lang. Maging major source of food item mo or food supply mo. Ibig sabihin, ito yung kinakain nyo araw-araw. Yun. Ayun. Hindi na okay yun. Hindi na okay yun. At syempre, maliban sa pagkain, sabihin na, okay naman, hindi ako kumakain ng ganon. Pero, ang lifestyle naman, nakaupo, Sedentary. nakahiga. Sedentary lifestyle. So, kailangan talaga. Aktibo. Aktibo ka. Kailangan natin galaw-galaw. Dahil kailangan mo talaga gumalaw para maganda ang blood circulation, para hindi siya magkaroon ng time or opportunity makadeposit. Itawin niyo yung plaque. Yung Talaga? plaques. Pagka gumagalaw Kasi maganda ang ako? blood flow Ganito yan. Para ka nasa kanal o dike or ditch or whatever, di ba? Pag mabilis ang tubig, may kumakapit bang mga basura o mga Nadadala. mga algae, lumot? Hindi, nadadala. Circulate, nafi-filter, hindi ba? Ganun din ang ating daluyan o ating blood So, vessel. importante ang gumalaw. Hindi naman ako kailangan mag-enroll sa gym. No. Gawin lang natin, may schedule, pirime lang. Alas 4 hanggang alas 4:30, maglakad-lakad tayo. Ganon. Lakad lang pwede na. Oo, regular ha. Regular. Hindi minsanan lang. At syempre yung bisyo, nagkakaroon ng epekto. Okay. Diba? Alam mo na may mga bisyo natin, so alam nyo, medyo wag natin. So ito yung lifestyle component ito. Paano naman yun sa medical side? Dahil sabi natin, paulit-ulit na sinasabi, pag meron po kayong maintenance, please, inumin ang maintenance nyo. So, ang medical... maintenance Kaya i-maintain mo Dahil ano ba ang mga reasons na pwedeng mag-aid, madagdagan ang lipid sa katawan? Hypertension, diabetes, hypothyroidism, o may problema sa bosyo. Okay? Chronic kidney disease. Oo. Ito ay mga sakit o comorbidities na siyang pwedeng mapabilis o madagdagan ang pagdeposito ng lipid sa ugat natin. Okay. Yes. Wow. At syempre, yung genetic. Lahi natin. Oo. Familial hypercholesterolemia. Ibig sabihin, nasa lahi ko ang matataas ang kolesterol. Sexy ka nga, payat na payat ka, normal na normal ang BMI Mataas mo. ang Yun ang lahi mo. Ay. Medyo wala tayong magagawa. Pero alam mo, Dok, isang indicator na pag yung lahi, Yes. na be careful na. Yes, that's why hindi pa. Parte ng ating history o pag kinakausap ang pasyente, kumusta po ang magulang at lolo at lola nyo? Ano ba ang lahi na alam nyo po? Diabetes, alta presyon,
Yes, cancer yes. at iba pa. Dahil may mga sakit talaga nakukuha sa lahi. Very good. Yun. Si Migo may tanong. Uy. Ilang oras po ang magandang fasting? Ano? Para sa mga nagsisimula, Doc. These diets, fasting kasi di ba may mga intermittent Yes. fasting OMAD, 1 meal a day. Ayun, May mga o yung ganon. after 6, no Yes, more meals, oo. mga ganyan. Makakatulong ba yan para, ano bang tawag dito, malesen ang cholesterol? Pero dapat overall kasi, kontrolado ang pagkain mo. Ibig sabihin yung klaseng pagkain at volume ng pagkain mo. Yung tinutukoy ni Migo dito, fasting, maaari yung intermittent dahil 8 oras pwede kang kumain, 16 o 16 hours walang pagkain. Now, depende yan sa trabaho mo, depende sa lifestyle mo. Hindi ko pwede idikta sa'yo na ito ang gagawin mo. Okay. Now, baka mamaya nagfa-fasting ka nga, pero naman sa loob ng 8 oras na pwede kang kumain, kung mali-mali mga kinakain mo, processed, ultra-processed, trans fat, saturated fat, lahat ng masama ay kinain mo. Nasisira, walang silbi ang pagfa-fast mo. Okay. Si Rina, totoo po ba na pag di ako kumain ng matagal, Doc, mas makaka-help pag hindi ako matunaw ang fats? Siguro ang tinutukoy na dito, ang tanong niya is... Parang baliktad. Parang pag dahan-dahan ba ako kumain, Yun. mas hindi ba ako magkakaipon ng fat? Mm. Ang ganito ang prinsipyo dito, no? Binabanggit dito natin paulit-ulit yan. Nguyain ang pagkain, 10 hanggang 15 beses sa bibig bago natin lunukin. Bakit? Dapat dahan-dahan ng pagkain, bigyan natin ng pagkakataon na maramdam ng sikmura ng tiyan, na busog. Parang magpadala siya ng senyales papunta sa utak. I'm Huy, full. busog ka na. Yes. Tama na. Oo. Dahil minsan, sa bilis ng kain natin, hindi tayo ngumunguya, bigla ang volume pagpasok. And sabay, meron kang nasaswalo o nalulunok na hangin. Kaya biglang bundat ka, biglang busog ka. Di maganda yun. Busog na ako. Pero naramdaman mo ito, nakatayo ka na, nakaalis ka na, bill out ka na. Ibig sabihin, hindi mo naramdaman ang kabusugan habang nasa hapagkainan ka pa. Okay. Ang maganda, nasa dining table ka pa, naramdaman mo busog. Busog na. Stop na ako. Yes, that's right. Si Don Don. Doc! Kakatawa tong tanong na to. Oh my God. Mahilig kasi ako sa chicharon. Masama ba, Doc? Pag 2 to 3 times a week, nag-exercise naman ako, pero di ako malakas sa water. Ulitin natin. Ang mga Ako ulit nyo, ha? ang matataba at mantika ang pagkain, huwag natin abusuhin. Hindi porket meron po ay kakainin natin. Hindi lang pwedeng minsanan. Minsanan ito ay pwedeng magdulot ng problema na. Ay, Doc, bago tayo pumunta Yes. kay Aida, meron akong narinig na hindi daw maganda yung kumakain ng barbecue. O bakit? Dahil sa dahil daw yung sa mga trans fat ba yun? O yung more charcoal? of the charcoal yan. Oo. Totoo ba Depende yun? naman, hindi naman eksakto. Huwag lang natin gawin totong. Yun masarap, yung Oo. malutong. Yun nga, kasi yung charred problema yun na nagkakaroon ng Oo tipong na, yun ang part of the study, nagkakaroon ng carcinogen. Ah. Nagbabago yung cell ng kinakain natin. Dahil nagiging charred na siya eh. Nawawala yung pagkakarne. Oo Di ba? nga, oo nga. Yung taba, pinutok-putok mo, naging iba na. So, merong kaunting covering. Parang may caramelization. Mga ganon. Dapat hindi. Yun bang rule na kahit pakonti-konti pwede? Yes, ako sa akin, minsan nga mas maganda pag ginigrill Oo, yung pagkain grill. Oo. para ma-break out, iputok mo yung mantika. Ayun. Huwag lang gawin parang tutong o parang kasing itim na ng uling. Huwag naman. Yun ang ayaw natin. Yung taman-tama. Yes. O, ito na, Aida. Ano po marirecommend mo, Doc, na pwedeng kainin o inumin pag kumain ng ma-cholesterol na pagkain? Wala. Wala. Dahil ang gusto niyang mangyari, Aida, ang gusto mo yatang mangyari, pag kumain ako ng cholesterol, inumin ako, tapos ma-magic, mawala. Lifestyle kasi ito eh. Hindi pwede yun sabihin natin, nagchicharon ako ng 3 piraso with matching maaanghang na suka, biglang iinom ako ng gamot para ma-erase. Ayun, dahil may suka, mas nag-aid in digestion. Hindi naman mag-aid in digestion. Mas maganda ang mixture kasi ng suka at matataba. In the same manner, ang taba at ang alcohol magkaibigan. Okay. Di ba? So, mas maganda na kumain ako ng chicharon habang tumutoma. Dapat hindi.
Kasi doble-doble na yan. Meron ka ng taba, meron ka pang alcohol. Hindi okay yun. Kaya sabi, ang sa atin, lahat lang ay in moderation. Ang mantika, ang taba, kailangan ng katawan natin yung lipids. Dahil paggawa ng hormone, pag-maintain ng ating cell membrane, pag-balance ba? Pero pag in excess, sobra na, doon tayo nagkakaroon ng issue. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Ayan, yung tanong ni Aida, Mm-mm. kasi yung napapanood sa YouTube ng nagmumukbang Yes. sa social media, umiinom ng pineapple juice to aid their digestion. Tama Wala. ba? Digestion yun. Pero hindi niya Nakakatakot na, alam mo, sobrang hindi agreeable. agree Oo. doon sa mukbang. Ganito yan. Maski na kumain ka, yes, ang naramdaman mo parang maluwag ang pagtunaw ng pagkain mo. Pero yung kinain mo, ang siyang ibine-breakdown ng katawan. Yung lapay natin, ibe-breakdown. Yung katas ng abdo, ibe-breakdown yung mantika. So, makukuha natin yun, ang components ng mantika at taba, yung lipid. Syempre, yung sobra nito, magdideposito na. So talaga. Kung itong So pagkain, it's the pineapple juice is it's just a drink. It's a good beverage. hot tea. Hot tea kasi, warm water and oily food mixes well. So advisable. Just for digestion. Just for digestion. Just for digestion, And not not for for the cholesterol lipids. drop. Ayun. Nako, nakakabitin pero nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan lang po kami dito sa Facebook at TikTok. Gamitin lang ang aming username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.